Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. At ang ating morning devotion po sa umagang ito ay pinamagatan po nating adopted. So, ampon. Mga ampon. So, sabi po sa, ang ating verse po ay mula po sa Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Ang sabi po, "But when the set time had fully come, God has sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship." Amen. So sabi po dito sa ating Our Daily Bread, "I'm glad when a philanthropist builds an orphanage for homeless children. I'm thrilled when that person gives even more and adopts one of them. Most orphans would be delighted to merely have a patron. But then, to learn the sponsor isn't content merely to help me but also wants me. How must that feel?" If you're a child of God, you already know, because it happened to you. We couldn't complain if God had merely loved us enough to send His Son that we might not perish but have eternal life. Sa John 3:16 po. "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." It would be enough for us, but not for God. He sent His Son to redeem us, not as an end in itself, but that we might receive adoption to sonship. Yun nga po yung nabasa po natin sa Galatians chapter 4, verses 4 to 5. The Apostle Paul refers to us as sons because in his day, it was common for sons to inherit their father's wealth. His point is that now everyone who puts their faith in Jesus, whether man or woman, becomes a son of God with equal and full rights of inheritance. Mababasa naman po natin yan sa Galatians chapter 4 verse 7. Sabi po doon ni Apostle Paul, "So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God made you also an heir." God does not merely want to save you, He wants you. He adopted you into His family, given you His name. Mababasa naman po natin yan sa Revelations chapter 3 verse 12. Ang sabi po doon, "The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down on heaven from my God. I will also write on them my new name." He proudly calls you His child. You could not possibly be loved more or by anyone more important. You aren't merely blessed by God, you are the child of God. Your Father loves you. Amen. So sabi po dito sa conclusion niya, you are more than saved. You are loved. Amen. So yung ating title pa lang po ampon, inampon, adopted. So sa mga orphanage, 'di ba, nakikita na kung may mga personal na tayo, yung pakikipag-usap sa kanila or nakapunta na tayo in an orphanage, mas mabuti kasi mas makaka-relate tayo. Pero kahit sa mga movies, 'di ba, or sa mga balita, sa media, makikita natin po kung maging sa mga books, ganyan. Makikita natin yung parang kalagayan ng mga nasa orphanage, na desire nila is yung merong mag-adapt sa kanila, Though meron silang yung mga tinatawag na patron or sponsors na nagpo-provide sa kanila ng mga pagkain nila, pang araw-araw, mga damit, or mga gamit nila sa pag-aaral nila, pa rin, iba pa rin yung pakiramdam na merong pumili sa'yo, merong kumbaga step up doon sa role ng parents, at ikaw yung napili nila na iaampunin nila or iuwi nila sa kanilang bahay from the orphanage, iba yung gano'n na pakiramdam, at yun yung pinaka-desire ng mga bata na ulila na sana merong mabuting tao
na mag-ampon sa kanila at ituring sila na totoong anak. Yung maramdaman nila yung pagmamahal ng magulang na hindi nila naramdaman. Ano po. Kasi iba pa rin doon sa ampunan. Doon, syempre may mga nag-aalaga sa kanila. Pero, marami sila eh. So, hindi mo talaga mararamdaman yung, yung iba talaga yung pagmamahal ng magulang na talagang focus na focus. Ano po. So, yun po yung pinaka-desire ng mga bata na orphans. So, if you're a child of God, sabi po, you already know, kasi nangyari nga po sa atin iyon. Ano po, nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, di ba, pinadala niya ang ating Panginoong Jesus para mamatay para sa ating mga kasalanan, para tayo ay maligtas. At nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Hesus, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay nabilang na sa mga anak ng Diyos. So inampun niya tayo. Tayo ay mga ampun niya. At yung nakakatuwa doon, pag inampun ka kasi legally, yung rights mo ay equal na dun sa mga sa mga biological children. Ano po, equal na yung rights nyo. So kung tayo ay inampun po ng ating Diyos sa kanyang sa kanyang family, ginawa din po niya tayong heir or tagapagmana. Ano po, so sabi nga mga po dito, enough na po sa atin na tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Ano po, but it's not enough for God. He sent His Son to redeem us. Hindi lang yun yung katapusan nun, not as an end in itself, but that we might receive adoption to sonship. So hindi pa doon natapos sa kaligtasan yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ano po, niligtas niya na tayo, kumbaga yung sa mga taga-ampunan, nagpin-provide niya na yung pangangailangan natin, niligtas niya tayo, hindi tayo magugutom, hindi tayo mahirapan, may shelter tayo, ganyan, pinoprovide niya lahat ng pangailangan natin. Pero hindi pa doon natapos yung, inadapt pa nila yung bata. So, ganun din sa ating Panginoon, hindi sapat yung, tayo ay naligtas na, hindi yun yung katapusan. Pero inadapt niya pa tayo para maging mga anak niya. So, iba po yung klase ng pagmamahal ng Diyos sa atin, po. So, sabi po dito, ang point daw po ni Apostle Paul dun sa Galatians chapter 4, verses 1 to 7, everyone who puts their faith in Jesus becomes children of God or son of God with equal and full rights of inheritance. So God does not merely wants to save you, He wants you. He has adopted you into His family and given you His name and proudly calls you His child. So maraming beses sa buhay natin na yung pakiramdam natin para tayong mga urila, yung pakiramdam natin walang nagmamahal sa atin, walang nag-aaruga sa atin, walang may pakialam sa atin, walang nag-aalala sa atin. Yung gano'n na pakiramdam na parang pag-isa ka na lang sa buhay, wala kang karamay. Pero hindi po eh. Ang Diyos po, imagine sinugo niya yung kanyang nag-iisang anak. Hinayaan niya na mamatay yung kanyang nag-iisang anak para sa iyo, para sa atin, para iligtas tayo at para ampunin niya tayo. So, yung kaisa-isa niya pang anak ang sinugo niya para mapunta tayo, para makuha tayo, di ba? He wants you and He loves you. So, hindi po totoo na wala pong nagmamahal sa atin. Sabi nga po dito, you could not be passively be loved more. Wala nang mas hihigit pa doon sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos. At wala nang mas magmamahal pa sa atin na ganun ka importanteng tao. 'Di ba sa dami ng maaring ang siguro sa Pilipinas, sabihin natin ang pinakamataas na tao ay ang president, po. Pero hindi siya, sa tingin ko, hindi siya mag-aaksaya ng time na mahalin yung mga orphans na ganito, na katulad nito, ampunin niya yung mga lahat ng orphans. At mamahalin niya, ituturing niya ng buong buo. Po. Ang ating Diyos, mas pa siya, mas makapangyarihan pa siya, mas importante pa siya kaysa sa president natin or sa lahat ng president sa buong mundo. Wala nang mas mahalaga or mas makapangyarihan pa na magmamahal sa atin ng ganito. So, wala nang hihigit pa sa ating Diyos. So, sabi po, you are a child of God and your Father loves you. So, hindi lang tayo saved, we are loved. So, nakakatuwa pong isipin na yung simpleng tao na mga katulad natin,
na parang tingin natin ay invisible. Hindi tayo napapansin ng mundo, pero hindi tayo invisible sa ating Diyos, ano po. Para tayong mga mga batang ulila na inampon niya, ano po. Panghawakan po natin yung pangako niya na gagawin niya tayong tagapagmana. Wala man tayong kayamanan dito sa langit, wala man tayong maipon dito sa langit, wala man tayong mga properties dito, hindi man tayo yumaman, hindi man tayo makilala dito. Ang mahalaga, kilala tayo ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Mahal tayo ng lumikha ng lahat ng bagay. At tagapagmana tayo ng pinakamayaman sa lahat. Ano po, ang ating Diyos po yun. So, don't think na nag-iisa ka, walang nagmamahal sa iyo. Nariyan ng lagi ang ating Panginoon. Ano po. At kung meron pa po ng mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya, hindi pa sinusuko ang buhay sa Kanya, paampun din po kayo sa ating Panginoon. Siya po yung pinaka-the best na magulang na pwedeng mag-ampun sa atin. Maaaring may mga tao na mabubuti ang loob na ituturing ka na tunay na anak, pero usually, pagka nagkaroon sila ng biological child, andun pa rin, may difference pa rin. Mahal ka nila, pero may difference pa rin yung pagmamahal nila. Maaring parehas ang trato sa inyo, to be fair, pero mas mahal pa rin nila yung kanilang biological child. Ano po. So sa ating Ama po, hindi po siya ganun. Pantay-pantay ang pag-ibig niya sa atin at pantay-pantay din yung pamana niya sa atin. So kung nais nyo rin po na maging parte ng family of God, magpaampon po tayo sa ating Ama na nasa langit. Ano po. So papaano po, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tanggapin natin na tayo ay makasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya, at syempre, sundin natin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ano po, kung ano po yung mga nais niyang gawin natin, ipamuhay natin, yun po yung ating sundin. At bilang mga anak niya, ano po, pag tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesus. Kung syempre, na po tayo ay anak ng Diyos. So, iba na po yung ating identity. So, kailangan makikita po sa atin yung identity bilang mga anak ng Diyos. Ano po, makikita sa ating pamumuhay, sa ating paglakad. So, yun nga po. Kung meron pa po sa inyong hindi pa sumusuko sa Panginoon, tara po, paampun na tayo. Amen. Praise the Lord. At sige po, tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po na ibinigay ninyo ang inyong anak na si Jesus, Panginoon. Hindi lamang upang kami ay maligtas, kundi upang kami ay mapabilang din po sa inyong kapamilya, Panginoon, at makasama ninyo sa inyong kaharian, maging tagapagmana ninyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, for adopting us, O Lord. Maraming salamat for loving us, O Lord. And nawa, Panginoon, kayo po din ang patuloy na magpaalala sa amin, Panginoon, na we are loved. At hindi po maglinger sa amin yung mga pag-iisip na nag-iisa kami, walang nagmamahal sa amin, walang nag-aalaga sa amin, sapagkat nariyan ka palagi, O Lord, para mahalin kami at alagaan. Salamat, Panginoon, at nawa, marami pa pong mga tao ang makakilala sa inyo, Panginoon. Tanggapin ang aming Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At mapabilang din po, Panginoon, sa mga inampun ninyo na katulad namin, Panginoon. Salamat, Lord, muli sa kaligtasan na ibinigay nyo sa amin at sa pag-ibig na ibinigay nyo sa amin. At patuloy ka namin pinupuri at sinasamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig or panonood, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at mapagpalain ng Panginoon ang ating araw. God bless you all.